Hallelujah! Good morning everyone! Sobrang lamig po sa amin dito ngayon. -16 almost. Okay? So anyway, so ngayon, good morning po sa Paco. Magandang umaga po dyan sa mga taga Paco at sa mga baguhan na mga dumating ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. At sa inyo naman dyan sa Nueva Ecija, good morning sa inyo dyan, Sister Guy at Ate Estrella sa pamumuno ninyo dyan, sila Dayan. Good morning at sa lahat ng dumalo at sa Labo, Camarines Norte, good morning din po sa inyo dyan sa pamumuno ng pamilya ni Sis Banjik at kila Sister Gemma. Ganon din po sa Bicol, sa grupo ng pamilya ko sila Gina, Brother Arthur and everyone. Good morning. Ngayon, sa mga baguhan po, ang amin pong pag-aaral, ang ating pong pagbabasa dito ay chapter by chapter. At ngayon, nandito tayo ngayon sa chapter ng Hebreo. So, daily natin itong binabasa. And pagdating ng Sunday, nandito tayo kung saan pumapatak ang pag-aaral natin. Pagdating ng linggo, yun po ang ating binabasa. So, ngayon po, nandito tayo sa chapter 7 ng Hebreo. Okay, buksan niyo po ang inyong chapter 7 ng Hebreo, and then at the same time, buksan niyo po ang Genesis chapter 14. Lagyan niyo ito ng senyal. So Genesis chapter 14 at Hebreo chapter 7. Upang makita po natin, kasi ang tinutukoy po dito sa chapter 7 ay ang patungkol sa paring si Melchizedek. Na ang iba po sa atin maaring hindi pamilyar. Sino itong si Melchizedek na isang pare? Ano po? So, ngayon, titingnan po natin dito at bago po ang lahat, let's pray. Hallelujah. Amang banal, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nandito po kaming muli at umaasa sa tulong ng iyong kapangyarihan na nagpapaunawa sa amin ng patungkol sa iyong banal na salita, kung paano namin makita ang kagandahang loob mo mula sa pasimula hanggang sa kasalukuyan at hanggang wakas na nananatili ka pong tapat sa aming lahat. At nandito po kami ngayon upang pakinggan ang patungkol sa chapter 7. Paunawa niyo po ito sa amin at ang aming mga puso, inaalay po namin sa iyong lahat ito, amang banal. Malay ka pong makakilos at magpaunawa sa bawat isa sa amin. Salamat po sa banal na Espiritu na aming tagapagturo sa oras na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ang aklat po ng Hebreo ay ito ay makikita po natin ang aklat ng Hebreo na kung saan nandito tayo ngayon sa pag-aaral. Hinati po ito sa tatlong anong tawag dito? Ito ay hinati sa tatlong katotohanan na binigyan ng diin. Okay? Kasi ang Book of Hebreo po, ang sumulat ng aklat ng Hebreo, ito ay ginawa upang patatagin ang mga Kristiyanong dumadanas ng matinding pagsubok, at dahil sa pagsubok na yon, may nanganganib na tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Ibig sabihin, matindi yung pagsubok, kaya parang dumadating sa point na mag-give up. At ito ang sulat na ito po ng Hebreo para sa mga taong nanganganib na tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya pinapaunawa po dito una ang patungkol na si Jesus ang pahayag ng Diyos. Si Jesus ang anak ng Diyos na walang simula at walang katapusan. Ano po? Siya ay lubos na sumunod sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit na kanyang tiniso. Alam po natin to. And then yung pangalawa, patungkol sa katotohanan ito na siya ang pangalawa, ang sabi dito po na siya ang bilang anak ng Diyos, si Jesus ay paring walang hanggan, walang pasimula at walang katapusan. At ang pangatlo, patungkol dito sa Hebreong ito po, na sa pamamagitan ni Jesus na pinakapunong pare, si Jesus ay nagkaloob ng tunay na kaligtasan na siyang layunin ng mga ritual na paghahandog ng mga hayop sa dambana ayon sa reliyon ng mga Hudyo. So kaya nga po ito pinaunawa dito ang patungkol kay Melchizedek, kasi si Melchizedek ang ayon sa natala sa Old Testament na siya ang pinakapunong pare noon na walang katulad. Ano po? So nire-relate na yung gawain ng Old Testament mula sa pagiging pare ni
Melchizedek, inahalin tulad ito na ang Panginoong Jesus ang kumbaga nagiging halimbawa, ibig sabihin nakakahawig nung ginawa ni Melchizedek, pero ang Panginoong Jesus ang pinakakakumplituhan, kung nagbaga fulfillment po ng pagiging pari. Kasi makita po natin, ang pari na tinutukoy, siya ay tagapamagitan ng Diyos at sa tao. At yung saan nagsimula itong mga paring ito, kung maalala po natin, mula kay Abraham, si Abraham may nagkaroon ng anak, si Isaac, at nang si Isaac po ay nagkaroon ng anak na kambal, iyon ay si Esau at si Jacob, at si Jacob, na kung saan pinangalan ng Israel, pinalitan yung pangalan ni Jacob, pinangalan ng Israel, at doon nagkaroon siya ng 12 anak, 12 tribes ng Israel, nagmula sa angkan ni Jacob. At doon nagmula itong Levita, mga Levita. At doon sa lahing iyon ng mga Levita, mula kila Aaron, doon kumuha ng mga tagapaglingkod sa templo. Yun yung tinatawag na pari. Ibig sabihin po ng pari, sila po ang mga naglilingkod doon na napili na magbibigay ng handog o mag-aali ng handog para sa ikapatawad ng mga kasalanan. So yun po yung gawain ng Old Testament, yung mga pari, at sa panahong ito po natin sa Panginoong Hesukristo, kaya itinuring na ang Panginoong Jesus ang pinakapunong pari. Ngayon, bakit bakit inilagay dito sa Hebreo ang patungkol kay Melchizedek? Kasi ipinapaunawa ng nagsulat ng Book of Hebreo na yung ginagawa ng mga Hudyo ng kumpang mga ritual noon ng panahon sa pamamagitan ng katulad nitong si paring Melchizedek na continuous ginawa, at ang Panginoong Jesus ang katuparan ng lahat. Hinahambing yung ginawa itong si Melchizedek, hinahambing, ikinakabit. Ibig sabihin parang very common, ang ginagawa noong ni Melchizedek at sa kapanahonan ng Panginoong Jesus, na pinapaunawa sa atin na yung panahon noon, ang ngayon ang katuparan ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yung ginawa ni Melchizedek sa panahon, nagawa ngayon sa kapanahonan. Siya ang fulfillment po. Kaya kung makikita po ninyo, tulad ng sabi ko nga po sa inyo, kapag binuksan po ninyo ang chapter 14 ng Genesis, dyan natin makikita ang tungkol kay Melchizedek. Unang nabanggit ang pangalan ni Melchizedek sa chapter 14 ng Genesis. At i-shortcut ko na lang po ito, at malaya kayo, mamaya basahin nyo and even after the service, kasi po very limited yung time natin ngayon. At kaya bibigyan ko po kayo ng idea na dyan yung masusumpungan ang pangalan ni Melchizedek sa chapter 14 nung magkaroon po ng labanan ang dalawang kampo, 5 hari laban sa 4 na mga hari. Makikita po natin dyan na doon nung matalo ng ang Gomora, patungkol sa Sodoma Gomora dito ng 4 na hari, inalipin kasama ang pamangkin ni Abraham na si Lot, na binihag po si Lot, yung pamangkin ni Abraham, binihag si Lot dito, at nakarating ito kay Abraham. At nung nakarating ito kay Abraham, dahil ibinalita ito kay Abraham nang natalo nung apat na mga hari, yung 5 hari, at kasama nga po dito yung mga hari ng Sodoma Gomora, kasi si Lot nakatira po, alam po natin na nakatira siya sa Sodoma at Gomora. Nung matalo ito pong 4 na hari, kasamang binihag dito ang pamangkin ni Lot. Mababasa natin ito sa chapter 8, verse 8, verse 8. Basahin nyo mamaya, and then pagdating sa verse 13, sabi dito, isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abraham na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ng Mamre, isang Amoreo. Si Abraham, kasama ang mga kapatid niyang si Eskol, Aner, may umiiral na kasunduan.
Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangkin na si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nagtipon sila ng 380 na mandirigma. Sinundan niya ang kalabang hari sa hanggan sa daan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang sa Huba at hilaga ng Damasco. Anyway, i-continuous po natin, ano? So dito sa verse 17, pagbalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng sabi at tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melkisedek, hari ng Salem, ibig sabihin, hari siya ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak at binasbasan. At sabi dito, pagpalain ka nawa Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. So dito po natin, at dito na nabanggit, at ibinigay ni Abraham kay Melkisedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So makikita po natin, that's the first thing na nabanggit dito, ang patungkol sa pangalan ni Melkisedek, at makikita po natin muli yan sa Awit chapter 110, mga Awit 110, nabanggit muli si Melkisedek. Ano po? Awit chapter 110, verse 4, si Yahweh ay may pangako at kanyang sinabi, hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. So si Melkisedek, malinaw po na talagang siya ay hari ng Salem, ang sabi doon, which is babasahin po natin. Balik tayo ngayon sa chapter 7 ng Hebreo, basahin ko na po. Ang Melkisedek na ito ay hari ng Salem, katulad ng nabanggit sa chapter 14 ng Genesis, at pari ng kataas-taasan Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sa chapter 14 na binasa natin ng Genesis, nang pabalik na si Abraham sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong ni Melkisedek at siya'y binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melkisedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melkisedek ay hari ng katuwiran, at dahil siya hari din ng Salem, ibig sabihin Shalom. Yan yung pong sabihin siya ay hari ng kapayapaan. So, kumbaga po, makikita natin ditong very common, kasi Jesus is the Prince of Peace, di ba? Siya ang kapayapaan, kaya nga inuugnay noong Old Testament sa kapanahunan ng New Testament na yung pagkapari ni Melkisedek, very common ng pagkapari ng Panginoong Hesus. Pero ang Panginoong Hesus ang fulfillment ng lahat, katuparan ng mga ginagawang paglilingkod ng mga pari sa Diyos. Ang Panginoong Hesus mismo ang nag-alay ng kanyang sarili. Kung ang mga pari ng Old Testament, magmula sa lahi ni Aaron at tulad nitong kay Melkisedek, sila ang nag-aalay ng mga hayop para sa ikakapatawad ng kasalanan ng tao. Inaalay ang dugo sa templo. Ano po ngayon sa panahon natin, nalaman natin sa New Testament, mismong ang Panginoong Hesus ang nag-alay ng kanyang buhay. Kaya pinapaunawa, bakit nabalik tayo sa New Testament? Sa Old Testament. Kasi inuugnay sa pamamagitan ng pag-aaral natin, ang Panginoong Hesus ang katuparan ng lahat. Siya ang nagkatuparan ng mga kasaysayan niyang New Testament na ginagawang mga ritual ng mga pari noon. Pinatunayan ito na ang Panginoong Hesus ang ating pinakapunong pari, na siya ang naging katuparan ng lahat ng ginagawa ng mga pari ng Old Testament. Kaya binanggit po dito si Melkisedek. Ano po? Siya ang Prince of Peace. Siya ang hari ng Salem, at siya ang hari ng kapayapaan.
At sa verse 3, kung titingnan po ninyo sa verse 3, walang nabanggit tungkol sa kanyang ama o at ina o sa kanyang pinagmulan. Amen? Walang nabanggit. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y paring magpakailanman. So hindi natala ang kanyang, walang date. Walang nabanggit kay Melchizedek kung saan siya nagmula. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang pasimula at wala siyang katapusan. Ang tinutukoy po dito, si Melchizedek ay hindi lang nabanggit. Hindi nabanggit ang kanyang ama at ina kasi maiintindihan po natin na dito sa Bible, nabasa po natin dito sa New Testament na may nabanggit dito po na hindi lahat na isulat ang lahat ng mga ginawa ng Diyos. Kasi kung isusulat lahat ang kasaysayan, hindi enough ang isang libro. Ano po? So itong mga kapangyarihan ng Diyos, hindi lahat na itala. Marami pang mga bagay na ginawa ang Diyos ng kapangyarihan na hindi na itala at hindi nabanggit. At katulad sa buhay ni Melchizedek, nakasulat dito, walang nabanggit kung saan siya, sino ang kanyang magulang, sino ang kanyang ina. Pero pinapaunawa sa atin na si Melchizedek ay isang paring kinalugdan ng Diyos. Amen? Kasi makita po natin dito sa Hebreo, ang isang pari lamang na nabanggit na walang katapusan ay ang Panginoong Hesus. Katulad ng una sa talakay dito, una si Hesus, ang anak ng Diyos, na sa simula'y walang simula at walang katapusan. Hindi ibig sabihin na si Melchizedek ganun din. Tandaan po natin, tulad sa verse 3, si Melchizedek ay walang nabanggit. Walang nababanggit. Ibig sabihin, hindi na itala ang kanyang pinagmulan. Pero hindi siya katulad ng Panginoong Hesus, dahil ang Panginoong Hesus lamang ang nabanggit sa 101 ng awit. Kung makikita po natin, 101 ng awit na pakinggan po natin sa 110. Ulitin ko, 110 awit verse 4. Dito binanggit ni Yahweh, si Yahweh ay may pangako. At ang kanyang sinabi, hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari kay Melchizedek. Similar. Pero ang Panginoong Hesus ang pinakapari magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Kasi si Melchizedek, makita siya ang hari ng katuwiran, dakilang hari ng Salem, at siya ay hari ng kapayapaan doon sa kanyang pinagharian noon, bilang hari. So ito po ang tinutukoy sa atin dito, pinapaunawa ng aklat ng Hebreo, kasi marami po ditong pagkukorek ang sumulat ng Book of Hebreo, na wag nyo nang balik-balikan yung mga ginagawang ritual na katulad nung ginagawa nung unang panahon. Wag nyo na yung gawin, dahil ang Panginoong Hesus ngayon sa kapanahunan ang siyang pinakapunong pari na nag-alay ng kanyang buhay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ibinigay ang pangalan ni Melchizedek upang maintindihan natin na sa kapanahunang ito, Jesus is the fulfillment ng mga ginagawa ng Old Testament, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Amen? So kaya tingnan po natin sa verse 4. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Again, kino-compare, pinapaunawa sa atin noong panahon, ano kadakila si Melchizedek. Pero ang kaganapan, mas higit ang Panginoong Hesus kay Melchizedek, na siya po ang nag-fulfill ng lahat ng ginagawa ng mga pari noong Old Testament. Ano po? Tingnan ninyo, sabi dito, tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek, ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ating ninunong ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapu sa mga Israelita sa kanilang kapatid, kahit ang mga ito'y mula rin kay Abraham.
Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi. So ibig sabihin, kasi nga po, ang lahat ng mga pari lamang noon ay nagmumula sa angkan ng mga Levita. Pero itong si Melchizedek, dahil wala nga pong naitala kung saan siya nagmula, kung sino ang kanyang mga magulang, ama at ina, kaya binanggit dito si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ng mga Levi. Hindi sabi dito, ngunit tumanggap siya ng ika-10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Verse 7, hindi maikakaila ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Kaya nga pinakita, mas dakila si Melchizedek kaysa kay Abraham. Kung titingnan po natin, ang mga Levita ang tumanggap ng 10 bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin natin na maging si Levi na tumanggap ng ika-10 bahagi ay nabigyan rin ng ika-10 bahagi na pamamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. So itutuloy po natin ito at dediretso ko na lang po ito kasi it's mahaba. Mahaba ito, pero tulad ng sabi ko po, basahin niyo po mamaya. At dito po tayo sa verse 11. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan pa ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek, which is tinuturo po dito ang Panginoong Hesus. Kung sana ang noon ang pagkapari ng mga Levita ay enough, hindi na sana magkakaroon ng pa ng isang pari ng tulad ng pagkapari ni Melchizedek, na which is tinutukoy po ang Panginoong Hesukristo. Ano po? So katulad ng sabi dito sa sunod, at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang sa baguhin ang pagkapari, kinakailangan baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito ay kabilang sa ibang lipi kung saan ay wala ni isa man na naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na ang Panginoon ay mula sa lipi ng Juda, at tungkol sa liping ito ay walang sinabi si Moses tungkol sa mga pari. Verse 15, ibang pari tulad ni Melchizedek. Tutuloyin ko na po ito diretsuhin ko po ito. Masdan nyo po ang inyong mga Bible upang kayo man din ay makita po ninyo ito sa inyong mga mata. Verse 15, ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanman hindi matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan na itinakda ng kautusan. Saglit lang po at sobrang lamig. Hallelujah. Okay. Verse 17, sapagkat ito ang sinabi ng kautusan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, big sabihin, very common. Kung si Melchizedek nga, tulad ng nabanggit ko po kanina, kung gaano siya naging Prince of Peace, Prince of, nabanggit ng Salim, ng Shalom, di ba? So, ganun ang pinapaunawa sa atin. Ang Panginoong Jesus, ganun ang kanyang ginawa po sa pagiging pari ni Melchizedek, na talagang tinutukoy, pero ang Panginoong Hesus ang paring walang pasimula at walang hanggan. Amen? So ibig sabihin po sa verse 17, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Ibig sabihin yung mga ritual ng mga Old Testament, inalis iyon dahil po patuloy nagkakasala ang tao, patuloy after na maghandog ng mga hayop,
patuloy ulit taon-taon sila naglilinis ng kanilang buhay, naglilinis ng kanilang mga sarili, dahil nga po talagang paulit-ulit nagkakasala ang tao. Pero sa ating kapanahunan, once and for all na nag-alay ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at isahan po yun. Kaya binibigyan tayo ng idea ano yung tungkol sa Old Testament at New Testament, na hindi pinawalang bisa ang Old Testament bagkus ito'y pinagtibay pa. Hindi natin in-nature ang Old Testament, kundi pinapakita ng Old Testament na continuous ang katapatan ng Diyos hanggang sa kapanahunan, at sa pamamagitan ng Panginoong Hesus siya ang nag-fulfill ng mga bagay na hindi nagagawa ng Old Testament. Finulfill ito ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya nga inalis ang naunang alatuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Napaunawa ito sa atin. Higit na mabuti ang pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit tayo sa Diyos. So, which is pinag-aralan po natin ito na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus nakakalapit na tayo sa Diyos, hindi tulad noong Old Testament na dumadaan ang tao kay Moses, at pagdating kay Moses, si Moses ang magsasabi sa Diyos. And then kung may sasabihin ang Diyos sa tao, dadaan kay Moses at isasabihin ito ni Moses sa tao. So ngayon pinapaunawa sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nag-alis ng pagitan ng tao sa Diyos, yung kasalanan. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tayo nakakalapit sa Diyos individual, nakakapag-pray tayo sa Diyos ng individual sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So ito po, kaya sabi dito, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pare ang iba, ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pare si Jesus, ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip, ikaw ay pare magpakailanman. Itong verse na ito po ang nagtutumpak doon sa verse ng 101 sa awit verse 4. Itong na sinabi dito, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip, ikaw ang pari magpakailanman. Ang Panginoong Hesus ang naging mediator ng tao at sa Diyos. Amen? Verse 22, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Si Panginoong Hesus, bukod dito, kailangan noon ang mga maraming pari dahil namatay sila at hindi nakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagpapari, dahil dito lubusan niyang bukod dito, I'm sorry, may tumatawag, but hallelujah. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pare na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, inihihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pare na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ang nagtalaga ng punong pari na may mga kahinaan, ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. So makita po natin dito, pinaunawa sa chapter 7 pong ito, na ang Panginoong Jesus,
siya ang pinakapunong pari magpakailanman. Siya ang tagapamagitan sa atin, sa atin at sa Diyos. Ano po, siya ang nag-break ng wall. Kaya tayo nakakalapit ngayon, kaya nabanggit dito ang patungkol kay Moses, sa mga pari nung unang panahon sila Aaron, at dito nabanggit si Melchizedek na kung siya ang pinakapunong pari, pinakapari noon, na siya ang talagang nabanggit dito na hari ng katuwiran, naghari ng sa hari ng Salem, at siya itinawag na hari ng kapayapaan. Kaya kumbaga ko po, inilalagay ito sa ating kaisipan na maintindihan natin na ang Panginoong Jesus ganun din ang ginawa kay Melchizedek, pero siya po ang paring walang katapusan. Ang Panginoong Jesus, siya ang fulfillment. Kaya pinapaunawa sa atin dito, kasi ang aklat ng Hebreo nga po, ito ay para sa mga taong pinanghihinaan ng loob, at na ito ay kumbaga sa pinanghihinaan na ng loob, na may nanganganib na bumalik sa dating mga ritual, sa mga dating ginagawa nung Old Testament. Kaya pinaunawa dito po ng sumulat ng aklat ng Hebreo na ito ang Panginoong Jesus, ang fulfillment ng lahat ng ginawa ng mga pari ng Old Testament. Amen? Ibig sabihin, pinatunayan lamang na ang Panginoong Jesus po ang pinakakatuparan ng mga bagay na hindi nagawa nung Old Testament. Amen? So, purihin po ang Diyos. So, dyan po ako magtatapos, at ulitin nyo pong muli, balikan nyo ang chapter 14 ng Genesis, na kung saan nabanggit doon si Melchizedek, at tingnan nyo ng 110 ng awit, dyan nanumpa si Yahweh, na ang pagkapari ng Panginoong Jesus ay walang hanggan. Mediator, naging tao ang salita, at siya ang namagitan sa atin. Ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao, at siya ang nag-mediate sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. So purihin po ang Diyos, nawa ay maging malinaw po ito sa ating lahat. At basahin nyo po muna uli, at upang sa ganun maintindihan natin sino itong si Melchizedek, at bakit nabanggit ito sa New Testament, dahil ipinapaunawa sa atin po, very common ang ginawa ng Panginoong Jesus sa pagkapari ni Melchizedek. Amen. So God bless. Let's pray. Hallelujah. Lord, we thank you so much for today. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga mensahe mong ito, Ama, na pinapatunayan mo ng Panginoong Jesus, ang pinakapunong paring walang hanggan, walang katapusan. At ikaw po ang namagitan sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Namagitan ka, at dito mo kami nilinis nung inaalim mo yung buhay na katuparan ng pagpapatawad at pagbayad ng aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, dakilang Ama sa langit. Pinasasalamatan namin ang iyong dakilang pangalan, at sang lahat ng ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless everybody. Next week again. See you. Bye.